Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglebak-lebak na ba? With evidence. Naku po mga kabibig. Posible yatang tawag dito, matanggal sa pwesto si Benny Abante. Naku po! Paano yan? Opo kabibig. Kasi sabi ng ng Korte Suprema, ngayon lang sila nagpalabas kabibig ng kanilang desisyon tungkol sa second placer. Diba si Benny Abante second placer to? Second placer ba natalo? Tapos yung nanalo, merong mga nangyayaring hukos-pukos yata. Sabi nila, natanggal. Si Benny Abante ang pinalit. Wala man lang eleksyon or kung ano ba. Di katulad ni ni Kiko Barsaga, tinanggal, tapos mag-e-election, magkaroon ng eleksyon. Ito si Benny Abante, yung kanyang kontra sa eleksyon, nanalo. Tapos nag-file sila na ganito, hindi daw totoong Pilipino, inatanggal. Tapos si Benny Abante ang nag-replace. It's because second placer siya. Pero ngayon kabibig naglabas ng bagong sagot, resolusyon ang Korte Suprema. Ito na sabi dito, second placer Pastor Abante, posibleng ma-question. Hala ka! Ma-question dapat yan. Matapos ang Supreme Court ruling. Yan na ang sinasabi natin. Huwag kasi dakdak ng dakdak. Posibleng babaliktad at makakarma ka agad-agad. Sabi pa ng iba, kasi every now and then, pag magsa-statement, gagamitin ang Panginoon. Ayaw ng Diyos ng ganyan na, do not use the name of God in vain. So ngayon, posibleng delikado ang posisyon ni Benny Abante. Diba? Posibleng muling maugkat ang usapin sa pagkakadeklara kay Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. bilang nanalo kahit pumangalawa lamang siya sa botohan. Kasunod ng final na desisyon ng Supreme Court na ibabasura ang tinatawag na second placer. Hala ka! Nanalo si Benny Abante dahil second placer. Ito na Naku, paano yan? Sabi ng mga netizen, malabong bumitaw yan, tigas na mukha yan. Hindi yan magagalaw. Yan ba naman, isa sa pinakamalakas na kumahol ngayon. Kaya pala kumakahol si Benny Abante ngayon. Nagpapabilib kay BBM. Hala! Yun daw ang mga komento ng mga netizen. Sabi pa ni San RNM, naku, huli na. Dami nang nagawa ni Benny Abante. Ano bang mga proyekto ni Benny Abante? Yung yung mga proyekto ni Benny Abante, yung napaka-importante, lalo na ngayon umuulan. Kumusta ba ang flood control ni Benny Abante? Bumabaha pa ba ang Manila? Parang bumabaha pa ba? Malaking tanong yan. Sabi ni Marcel Gabuat, that's the catch. Akala niya magagawa niya ng damage kay Sara. Ironically, he has done damage unto himself. Malakas kasi sa Comelec, kaya pinapaupo. Kahit talo na kung sa dama perdigana from Arnie Badales. Naku po kabibig, nanganganib pala ang posisyon ni Benny Abante. Ito naman ang komento ni Jason sa mga kabibig. Nadisgrasya na si Bishop Benny Abante bilang congressman sa 6th District of Manila City. Sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema, tuluyan ng inalis ang second placer rule. Meaning, kung disqualified ang nanalong kandidato, hindi maaaring umupo or paupuin ang nakakuha ng ikalawang pinakamaraming botong nakuha sa halalan. Hala ka! Meaning, disqualified ba si Benny Abante? Ito meaning, kung disqualified ang nanalong kandidato, hindi pwedeng maupo ang second placer. Naku pa man. Gayon pa man, tahasang nilinaw ng Supreme Court na ang desisyon ay limitado pa lang sa local elective positions na sakop sa Local Government Code at hindi pa nito niresolba ang aplikasyon ng second placer rule sa national elective positions. Ayon sa post ng Korte Suprema, the Supreme Court clarified that ruling is limited to local elective positions covered by the LGC.
the case did not address the application or non-application of the second placer rule or succession rules for national elective positions, as these issues were not raised before the court. However, sabi ng Korte Suprema, the Supreme Court stressed that succession for national elective positions like the President and the Vice President is governed exclusively with Article 7, Section 7 and 8 of the Constitution, which prescribe the order of succession when the President or Vice President fails to qualify, dies, or is permanently disabled, removed from office, or resigns. The Supreme Court also clarified that its ruling applies to pending cases, emphasizing that second placers have no vested right or entitlement to be declared the winner. Hala ka! Paano yan? Yung second placer daw, walang karapatan at walang entitlement na i-declared as the winner. Hala ka, ang sakit naman. Diba? Wala na, atras na, hindi na abante. Sabi ni Richard A. Solania, okay na yan, pastor, nakapaldo ka naman ng bilyon. Uy, totoo ba yan? Huwag kayong gawa-gawa na istorya kay Pastor Benny Abante, ha? Sabi ni Pastor Benny Abante, kung meron akong nagawang masama, hindi kaaya-aya, i-bash nyo ako, pero make sure may ebidensya kayo. So, huwag kayong atat na ibaba si Pastor Benny Abante. Take note, malapit sa Diyos si Pastor Benny Abante. Kung ganun talaga, Mr. Abante, sabi ni Esther Light, kung kakandidato ka ulit, matalo ka ulit. Deserve the deserve from Mark Lester Sagana Centino. Yun mga kabibig, yun ang mga komento ngayon na disgrasya na si Bishop Benny Abante. Sabi ni Jason Sa. Kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Itong bago, pinagtibay ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na inabandona ang second placer rule sa mga lokal na halalan matapos itong final na tinanggihan ang motion for reconsideration na inihain ni Dato Pax Ali S. Mangu Dato kaugnay ng pagkansila sa kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat. Ayon sa korte, dapat puna ng vice-gobernador ang nagresultang bakanting posisyon. Hala, paano yung Benny Abante? Naku. Big issue na naman to, pag-uusapan na naman to. Knowing Benny Abante, talagang gigil na gigil siya kay BP Sara. Talagang hinahamon niya si BP Sara na lumabas ka na, magsalita ka na, maawa ka sa mga personnel mo, sila ang nagigipit. Bumaha na, nagalit na ang Panginoon, bumaha na sa Luzon kasi si BP Sara hindi ano ba naman yan? Di ba kabibig? Ano kaya ang maging reaction ni Benny Abante? Well, alam naman natin kung gaano kalakas si Benny Abante, 'di ba? Nanalo nga si Benny Abante kahit natalo. Well, pinanalo siya ng COMELEC kasi siya yung second placer. Pero paano yan? Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede ang second placer ang uupo sa posisyon. Holok. Paano yan? Ito daw yung second placer or kung ano. Well, hindi pa naman sa national. Pero itong Congress na to, national ba to? Or local lang? Halaka. Parang nanganganib yata ang posisyon ni Benny Abante. Kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Ano ba? SC, paano na to Benny Abante? Yung iba kasi, si Benny Abante ang naalala nila. Paano na si Benny? Anong tawag sa kanya? After reading this, Abante talaga ang pinakauna kong naisip from Ann Bella. Paano po yung appointed son of COMELEC? Sino bang appointed son? Si Pastor Benny Abante, di niligtas ng Diyos na siya ang Lord George Abante, lumayas ka. Shout out sa district ni Abante. Hala,
Paano yan kabibig? From El Baroslav Al. Applied din ba yan sa isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo? From Emeline. Nako, paktay na si Primera Atras Abante from Luzon, si Magsino. Ikaw talaga, Abante, ang pinagpala. From Jonathan Paraino. Magagalit ang juice niyan. From Joy Farenias. Naku, yan kabibig ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizen. So, maghintay tayo ng official statement kay Benny Abante kung ano ba ang kanyang reaksyon hinggil sa bagong ruling ng Korte Suprema. Of course, di ba? Si Benny Abante, second placer yan. Diba? Pero naglabas ng statement si Benny Abante yesterday tungkol sa mga tawag dito, mga nangyayaring kaguluhan at so, sa mga komento niya. Ang nabasa ko lang dito kabibig, ito sabi ni Benny Abante, I fully support the fight against corruption. Kung may nagnakaw sa kabanang bayan, imbestigahan at pananagutin. But the fight against corruption must itself be grounded in truth and evidence. Hindi natin maaring labanan ang kasinungalingan at katiwalian gamit din ng kasinungalingan. If lies have become pandemic, the truth must be our vaccine. Uy, grabe naman yung mga statement ni Benny Abante. At tulad ng anumang bakuna, kailangan natin itong ipalaganap. Sa pamamagitan ng responsabling journalism, responsabling use of social media, at ng ating sama-samang pagtanggi na maniwala o magpakalat ng impormasyon na hindi naman totoo. Lies may be contagious, but so is the truth. And against this pandemic of deception, the truth is our vaccine. Sabi ni Benny Abante, wala po akong itinatago. My record is open to scrutiny. Kaya ang panawagan ko sa media outlets, content creators, at social media pages, maging responsable tayo. Kung may pagkakamali ako, punahin nyo ako. Kung may ginawa akong mali, ilabas nyo ang ebidensya. Which is tama naman po ang statement ni Benny Abante. Pupunahin natin si Benny Abante sa mga kamalian niya. Kamalian niya na it's the way how he handled his as a congressman. Diba? Tama naman si Benny Abante, which is, diba? Diba? Pero wag tayong gumawa ng kasinungalingan sa pamamagitan ng pag-recycle ng lumang footage at paglalagay ng mapaninglang na headline para lamang magmukhang may akusasyon laban sa akin. Uy, ano ba itong story ni Benny Abante? Anong mga akusasyon? Diba? Ito we see this happening today as old footage is recycled, stripped of context, and repackaged to create a false narrative. I am now being made a target of precisely this kind of deception, and I strongly condemn the use of clickbait, misleading headlines, and fake news to falsely associate my name with allegations of corruption that have absolutely nothing to do with me. Baka wala talaga kabibig. Di ba? Baka wala talagang corruption si Benny Abante. Kasi nanindigan si Benny Abante o na walang corruption. Wala. Malinis ang aking distrito. Kung meron man kayong ipupuna sa akin, punahin niyo ako sa mali kong ginawa. Pero make sure may ebidensya. Malinis ang aking konsensya at malinis ang aking record. Sabi ni Benny Abante, in all my years in public service, I have consistently spoken against corruption and demanded accountability regardless of who is involved. Pwede naman gawin yan, Benny Abante. Kahit yung mga politikong corrupt, pwede naman mag-demand ng accountability. Diba? Lahat ng tao pwedeng mag-demand ng accountability. Lahat ng tao pwedeng mag-fight for corruption. Pero ano ba ang meron ka para paniwalaan ka ng tao? Ito pa. I have never been involved in any anomalous flood control project. O sabi ni Benny Abante ha, so wag nyo na siyang i-bash. I have never received kickbacks from these projects and I have never benefited from any such transaction. Wala po akong itinatago. My record is open to scrutiny. Oy! Diba? Which is tama lang naman. Sabi naman ni Benny Abante, yung mga records is open for scrutiny. So,
Ilabas nyo po, Congressman Benny Abante. Oo, i-post nyo lahat para talagang mapanindigan mo na wala kang kickback, wala kang flood control anomalies. And I believe on you. I believe on you, Pastor Benny Abante, knowing na pastor ka, takot ka sa Panginoon, gumawa ng hindi maganda, di ba? So, ito ang challenge namin sa iyo para matapos na itong mga bashers. Grabe naman kayo mga bashers kay Benny Abante. Huwag kayong ganyan. Ilalabas ni Pastor Benny Abante, I'm sure yan, para maging malinis ang kanyang pangalan at ma-stop na itong mga issue tungkol sa kickbacking, flood control anomalies na kasama ang pangalan ni Benny Abante, di ba? Mas maganda talaga may dokumento. Maglabas ng dokumento si Benny Abante. Di ba? Oh, yan, being a responsible politician and a congressman and the same time being responsible to your constituents. Oh, di ba? Maganda yan. Maganda yung statement ni Benny Abante. Meron kang makikita na truthfulness sa kanyang sinasabi. Ang tanong, kailan kaya ilalabas ni Benny Abante ang mga posibleng magdedepensang dokumento para sa kanya? Oh, yun lang kabibig ang ating lebak-lebak for the day. Do you think si Benny Abante as a second placer, tapos siya ang hinalalang COMELEC, ay matatanggal sa pwesto? Do you think Benny Abante will also release documents that will stating na malinis ang kaniyang pagiging politiko, pagiging kongresista, na walang kickback siya nakuha sa flood control, na wala siyang flood control anomalies? So yun lang po kabibig ang ating lebak-lebak for the day, and shout out sa ating mga OFWs. Kumusta? Sana okay lang kayo dyan, ha? Stay strong. Always pray to God. Okay? Bye, everyone. See you next time.